Magandang araw sa inyong lahat. Saan ka man dako naroon, ikaw na narito upang ma-witness ang ibabahagi nating mga mensahe na mula sa Diyos. No? At titignan po natin kung ano ang maibibigay sa atin sa araw na ito ng ating papuri, ng ating pasasalamat at pananambahan sa ating Panginoon. Today is Worship Sunday morning dito sa aming lugar. But to some other places, like kung nasaan ka man nakikinig, at ito ay yung napakinggan, you may be able to treasure them. So, ito pong ating topic ay, ito po ay pinaka-basic kung titignan natin sa kailangan maunawaan ng lahat ng Kristiyano. At sa mga matagal na na nakakaunawa kung ano yung ating sa ating palang title, makikita natin that we have the threefold or tripart salvation, no? At makikita po natin ang ating bahagi dito bilang mga humans, bilang create ng Diyos. At kung titingnan natin ang ating kabuuan, ang ating katauhan, makikita po natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. At yung threefold or tripart na sinasabi po rito, tayo pong mga nilalang ng Diyos ay what you call tripartite beings. And yung sinasabing nating tripart na meron tayo is coming from the one who created us. And if you view yung ating picture dito of who we are, we have yung outer covering, which is the body that we have. We have God created the soul, and God gave us a spirit. Lahat tayo meron pong body, soul, and spirit. At ito po ay mahalaga na maunawaan natin dahil dun sa biblical picture of man, makikita po natin dito sa ating susunod na picture ay yung three-part whole ng isang tao. At makikita po natin yan sa 1 Thessalonians 5:3. Bago po tayo pumunta ron, yung body po, as we can see dun sa ating picture, is a dwelling. Dito po nakikita yung ating physical na anyo na panlabas. At ito po yung makikita nating view, how we are able to view people. Makikita natin how they react and how they look at life dun sa mga pagkilos at dun sa mga gestures. Makikita natin. But something inside is important, which is yung ginawa ng Diyos na soul, na dapat lahat tayo magpasalamat sa ating katauhan, dahil hindi lang po tayo may body, hindi po lang nakikita sa external, but yung something that is inside is the soul. That is who you are. That is your personality. That is what we have, as a person, a thinker. You have the mind, and you also have feelings, and feeler are yung mga taong binigyan ng emosyon ng Diyos, But there is a part that is also identified sa atin, And this determines yung identity natin dun sa mga pinipili natin sa buhay. And this is our will. God has given us free will, the right to choose everything else that we think is right for us. And yun nga po, God has given us dun sa ating creation, coming from the Lord, binigyan po tayo ng identity. And that is the spirit that is within us. Okay?
So, kung titignan po natin, doon sa ating body, we can speak, we have the senses, and we have the action. This is the physical ability that God has given us. So, looking at all this, this is who we are. Okay? And this is where we came from and what we're for. Ito yung pinaka-picture ng ating kalagayan dito. Na binigay ng Diyos sa atin, na niregalo niya sa atin upang mabuhay dito sa mundo. When we're saved, tulad na makikita natin, yung ating katawan po, hindi po saved yet. Kung ang sinasabi natin, when God saved us, when we heard the good news of salvation, makikita po natin na yung salvation na binigay sa atin ng Diyos ay yung soul and spirit lamang po. And our body is not saved yet, as we know, bilang Kristiyano, because we have the daily struggle dahil meron po tayong sinful nature. We have the sinful flesh. And the flesh isn't saved yet. Not until dumating yung rapture, when everything else will be changed, our body will be changed into a glorified form. And ang tanong ko po dyan is our spirit saved? Yan. So, kung titignan po natin, we're studying God's words to be able to determine and to realize what God is telling us about the message of salvation. Our spirit is saved when we get the Holy Spirit within us. That's the only time when you will say that you will be with the Lord forever. Though we are not free from sin till we get to heaven, we can't wait to see the place where there's no sin. Maganda po yung ating pong tingnan, because if we're really struggling like the message that we had nung nakaraan, we have struggles. And yung struggles po natin, marami po tumutulig marami po tayong mga problema, even sa ating katawan, nagkakasakit tayo. So, ito po yung lugar na sinasabi na we will not see sin anymore. There will be nothing else but the good picture of what God would want us to experience with Him sa eternity. And that's the part na gustong-gusto nating i-imagine, na ano kaya ang picture of what we will become when the time is right, na nandun ka na in God's presence. So, kung titignan natin, once again, dito sa ating drawing, yung biblical picture ng isang tao, yung body, if we look at it, we are three parts. Ganun din po ang Diyos, And yung makikita nating nakalagay dito, yung body na sinasabi is God's Son na nagkatawang tao. And the soul is the Father, ang Ama. At yung Espiritu po ay yung Holy Ghost. So yung unang ginawa ng tao ng Diyos na tao ay perfect, si Adam and Eve. Because they are whole. Yung body nila, yung soul nila, and spirit, sa Diyos. But something happened, And kung titignan po natin, we have the verse that is very important for us to know that talagang tayo ay tatlong bahagi. May tatlong bahagi sa ating katauhan. And we will see in 1 Thessalonians na the very God of peace sanctify or clean or cleanse you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body. So, makikita po natin dito, may bibigyan ng mensahe na yan, Ang dalangin po ni Pablo, and I pray, God, your whole spirit and soul and body. So we have three.
no? Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Okay, so tatlo yan na parte na kailangan yan ay whole. So, meron po nangyari sa mga taong meron nito, no? Na they were made whole once again. And because we look at the things na kailangan natin maunawaan, sabi nga dito sa Tagalog, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos. Okay? Lubusan kayong gawing banal ng Diyos. Hindi tayo banal, but gagawin kang banal ng Diyos as you continue your sanctified or cleansing life because God is telling you to change things na habang na ikaw ay nag-grow spiritually dun sa pagbabasa at pag-aaral mo ng salita niya, ikaw ay gagawin niyang panatilihin na walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Okay? So, again, we are not perfect, but we are aiming as we look upon God's words, na baguhin yung mga bagay na hindi galing sa Kanya. Okay? Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito po yung pinagangalagaan natin bilang mga anak ng Diyos. Ano? Kung ikaw ngayon ay anak ng Diyos, ikaw ay kailangang lumago at ikaw ay magkaroon ng sanctifying or sanctified life na ikaw ay hiniwalay ng Diyos para sa Kanya, para sa layunin ng pagkakatawag sa iyo. So kapatid, ito nga yun, at kung hindi ka pa nagde-decide na kasama ng fold na ito, ng kawan na ito, ang katawan ni Kristo na siya ang naglagay sa iyo sa Kanyang katawan, ano, sa church. Ito yung ating tinitingnan, ano, na tayo ay bahagi ng isang kabuuan ni Kristo sa pamamagitan ng church, no? Kung saan yung church ay ang kanyang katawan na siya naglagay sa iyo upang ikaw doon sa church na yon na sinabi ng Diyos na ikaw ay maging part, ay lumago ka. Okay, so ito po sa 1 John 5:7, makikita po natin yung ebidensya na meron pong tatlong witnesses, no, that bear record in heaven. And these witnesses are ang iisang Diyos na tatlong bahagi. No, sabi natin, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Okay, so kung titignan po natin, I'd like to bring you back dun sa portion ng body, soul, and spirit. Kung makikita po natin yung itong verse, ano, napakahalagang tukuyin. No? Bakit po ang sinabi dito is spirit, soul, and body? Samantalang tayo, body, soul, and spirit. No? Kasi nga, kung titingnan po natin, ang tao nakatingin sa physical. So, tinitingnan niya yung body at hindi niya makikita yung soul at yung spirito ng isang tao. Tama po ba? Pero pag tinignan natin itong sinulat na ito, spirit, soul, and body, dito po tayo mamamangha because ang nakakatuwa po rito, kung ang Diyos ay tumitingin sa iyo, hindi siya tumitingin sa iyo sa body, soul, and spirit. Tinitingnan kanya sa spirito at yung iyong kaluluwa at doon nga tinitingnan ka sa iyong body. Okay? So, i-preserve niya. Blameless ka because people will see you in the outside form of how you react sa buhay mo, no? And now, we go dito sa tatlo nga na nagpapatotoo na ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu, no? At ang tatlong bahaging ito na they are the ones and one bilang isa, okay? Alam natin na pareho natin, we are one person, but we have three distinct personalities. We have the
the body, the soul, and the spirit. So, ano po ba ang mahalaga dito when God created man? So, God is three in one. Okay? According to His words. No? And according to, na makita natin kung sino talaga siya. He is the Godhead. Okay? And the Godhead is consists of the Father, the Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. And God said dito sa Genesis 1:26, ito yung ating titignan na maganda, no? And God said, "Let us make man in our image." Let us. Okay? So, hindi po isa lang ang kausap ng Diyos dito. Silang tatlo ang nag-agree for us to be able to understand na kailangan nag-agree din yung ating body, soul, and spirit. Ano? Let us make man in our image after our own likeness and after our own. Okay? After our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, makikita po natin dito na nagbigay ng office ang Diyos para sa tao. For him to be able to manage everything that God has said in this verse. But yun nga po, ang pinakamagandang parte dito, that when He created the first man and the first woman, they are whole. They are whole. They are complete. Body, soul, and spirit. So, bakit ko po sinasabi ito? No? Sapagkat nung sinabi ng Diyos na likhay na ang tao, according to sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa lahat ng sinabi dito. No? And if you look at it, basically, we have to do that because God ordained that for the first people that He created, si Adam and Eve. So, ang problema, something happened. Meron pong nangyari. Okay, so tingnan natin dito sa Genesis 5:3 kung ano yung pagbabago na nangyari dito. So sa Genesis 5 verse 3. Si Adan ay 133 taon na, 130 years na old, nang maging anak niya si Seth. Okay, so nagkaanak siya si Seth na kanyang kalarawan. Wow, nag-iba na nga, no? Ano yung kaibahan na nangyari? Kasi binasa nating unang verse, ginawa si Adan at Eva ayon sa wangis ng Diyos. Kalarawan ng Diyos. Ngunit dito makikita natin si Seth na kanyang anak, no? Ay naging kalarawan na niya. So hindi na kalarawan ng Diyos. Why? Because something happened. Okay? So, yung nangyaring yun, nagbago yung dahil napaalis na sila sa Garden of Eden. Dito nangyari na makikita natin yung pagkakaiba na ito dito sa Romans 5:12, if you look at it, no? Through one man, si Adam, yung kasalanan po ay pumasok sa mundo. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, and thus death spread to all men because all sinned. Lahat po ay nagkasala. Kaya nga po ang kasalanan na pumasok sa sangkatauhan, sa sanlibutan, naapektuhan po lahat ng creation ng Lord. So, dahil sa iisang tao, at yan po si Adan, who is the picture of yung responsibility and accountability, na siya po ay, dahil mahal niya si Eva, siya po ay willing na i-sacrifice lahat ng bagay. At ito po ang nangyari sa tao, no? Kaya nga si Seth
na naging anak ni Adam, at lahat po ng mga tao dito sa mundong ito ay hindi na po kawangis ng Diyos, kundi kawangis na ni Adan. Okay? At tayong lahat ay may kamatayan na sapagkat pumasok ang kasalanan. At dahil dito, yung kamatayan na yan, kung titignan natin lahat ng tao, kailangan mamatay. Dahil siya ay, at ang lahat ay nagkasala. So, ano po ang nais ng Diyos, no? Dahil nahiwalay ang tao sa Diyos. Ano po yung nangyari? Okay? So, kung titignan po natin yung kanina nakita, i-picture natin yung body, soul, and spirit. The reason why death came and God and man is removed from God's presence, and the presence of God, talagang makikita natin, hindi na natin makita. It's because of sin. Sin separates. At yung na-separate tulad ng lahat ng tao na anak ni Adan, no? Nagmula doon kay Seth at doon sa lahat ng lahi. Tayo po ay nawala doon sa picture na kung saan may nawala po sa tao eh. Kaya nga po kung titingnan natin, I would like to go back dito sa ano. Ang nangyari po dun sa tao dahil dumating yung sin and death. Yung picture po ng makikita natin na body, soul, and spirit, the Spirit of God left Adam and Eve. At ganun din po dahil nagkasala sila at nag-umpisa yung yugto na sila ay lumabas sa premise ng Diyos, wala na po silang spirito ng Diyos at lahat po ng tao ay patay ang spirito. Okay? Kaya nga po, yung whole na sabi nating tripartite being tayo, body, soul, and spirit, wala po tayong spirito. Kaya 2/3 of a man lang po tayo. 2/3 lang po tayo. Hindi tayo whole 3 na body, soul, and spirit. Kaya nga po, kung maunawaan na mo, maiintindihan natin na yung spirito ay wala tayong spiritong nagmumula sa Diyos. At yan ang nais ng Diyos na mangyari, na bumalik ang spirito na yan. Kaya nga po, sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, naunawaan na natin na kung bumalik yung spirito na yan at nasa iyo ang spirito ng Diyos, ikaw ay the whole and not part anymore. Okay? So, mga kapatid, ito na nais ng Diyos na magkaroon ng pagbabago sa order. No? Kaya dumating si Jesus sa order ng humanity na kailangan niyang marinig ang salita ng Diyos. Ito ay ma-preach. At yung gospel that you will have to believe, the repentance, first of all, is to turn away to have the new mind. At sabi natin dun sa ating tinignan kanina, body, soul, and spirit. Yung soul po natin that is now saved because you have believed, you have repented, yan po yung magbibigay sa atin ng bagong journey sa ating buhay. No? And yung narinig mong gospel of truth, yung katotohanan na nais ng Diyos, manumbalik ang relasyon na yan, ito po yung kailangan mangyari, yung kamatayan. Yan. Kaya nga po yung makikita natin yung explanation kung bakit po yung gospel po na sinasabi ni Paul for the Gentiles, for us, and even for the Jews, na ito ay may singularity. Iisa lang po ang faith na ating i-apply dito. At yung spiritually dead soul, kung titignan po natin according to what we perceive dun sa and what we have learned na tayo ay walang espiritu ng Diyos, we are spiritually dead. Okay? At makikita po natin dyan sa Ephesians 2:1. Kaya nga po, yung fallen man is not sick and wounded, but spiritually dead. So, if you're spiritually dead,
well, nakikitang maybe religious ka or whatever it is sa panglabas mo bodily, but dun sa soul mo, sa ano ba meron ng soul, ulitin natin, meron ng soul na mind, will, and emotion. So yung tatlong yon, if you will ask yourself, yan ba yung iyong bang isipan ay sa Diyos? Ginugusto mo ba lagi na sa Diyos magpunta? So, is your mind captured by God's Word? Okay? And is your will the will of God? Or your will? So, tignan po natin maigi, no? At ano yung pangatlo, yung emosyon mo ba? Yung mga ginugusto mo ba, yung na-feel mo ba? Yung mga ninanais mo ba na sa pakiramdam mo, is it coming from God? Or from yourself? So ito po yung diferensya, no? At kung titignan po natin, I have a verse for that. I didn't write this, I didn't give this dito sa ating study, but sabi po sa Romans 1:18, if you dare to check it, yung kasalanan po ay yung kasamaan ng tao ay yung ayaw niyang yung katotohanan ng Diyos ay maganap sa Kanya. At ganun din sa ibang mga tao, kinahihiya niya po ito. No? Kung hindi ka Kristiyano, yung tungkol sa pananampalatayang sinasabi ng Diyos, ayaw mong pakinggan dahil ang naturalesa po ng tao, siya ay nasa kadiliman. Okay? So kung titignan po natin dun sa Ephesians 2 verse 1, we are spiritually dead. We are separate from God. Okay? So if you're spiritually dead, wala yung espiritu sa'yo ng Diyos. Sapagkat ikaw ay hiwalay sa Kanya at ikaw ay patay sa relasyon sa Kanya. And dyan sa John 3:3-8, makikita natin, ito po yung plano ng Diyos, ano? Kung bakit dumating ang kanyang anak. No? Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, palibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So what does this mean? No, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kailangan ipanganak ka muli. So we are talking about spiritual birth. Okay? Dahil yung kalagayan mo sa espiritu ay patay, nais ng Diyos na mabuhay ito at kailangan ikaw ay ipanganak na muli. Okay? We're talking about spiritual birth. Dahil yung kingdom na sinasabi dito na paghahari ng Diyos ay spiritual. Okay? So, ikaw ay kailangang spiritually mabuhay na muli. Okay? Galing ito sa Diyos. So, paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Sabi po dito ni Nicodemo, no? Makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo, no? Parang ano ito, no? Kung titignan mo, hindi ko yata maintindihan Jesus ang sinasabi mo. Ngayon, ang sabi naman ni Jesus, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. So, what do you perceive dito? Ipanganak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. Ang tubig po, pag sinabi mong tubig, it's material, matter, panglupa. Okay? So, si Jesus, ipinanganak dito sa lupa, at yung nung lumabas ang lahat ng tao, no? Meron pong, kumbaga, pwera na lang kung alien yan, ano? Yung tubig po na sinasabi dito, yung mga babaeng manganganak, alam mo yung first na lalabas sa kanya ay yung tubig. Okay? So physically, ito yung ebidensya na ipinanganak ka sa tubig, sa physical. At ng espiritu, ayan, so dito po natin makikita na malibang ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So,
klaro po ba? Hindi ka makakapasok sa spiritual na kaharian ng Diyos. Okay? Kung wala kang kapanganakang spiritual. So, verse 6, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. Okay, so, physical tayo. Okay, let's get physical. At ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. So, magkaiba yan. Laman at espiritu. Okay? Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kaya nga po sabi, naiintindihan po ba natin yung born again? Okay? So, if you are born again, we're talking about the birth that is coming from God because God caused it. And God wanted it for you to become born again spiritually. To be able to have a connection with Him, a relationship with Him spiritually. Dahil ang spirito po ang Diyos ay spirito, at tayo po kailangang maging spiritual na nilalang dahil tatlo pong bahagi tayo, no? Yung spiritual po, sabi natin kanina, ay yun ang unang tinitingnan ng Diyos. Yung iyong espiritu. At ang iyong soul na nag-o-obey dun sa espiritu na yan. Dun sa kanyang mind, will, and emotion natin sa pang-physical. Okay? May spiritual mind din tayo, may spiritual will din tayo, and may spiritual emotion din tayo. At ito yung galing sa Diyos. At kailangan nakabukas ang lahat ng ito. Kasi meron tayong spiritual ears, meron din tayong spiritual eyes, meron din tayong spiritual mouth. Okay? At kung yan ay hindi nagmumula sa Diyos, kung ano-ano mga naririnig niyan, ano-ano nakikita niyan, at ano-ano ang sinasabi niyan. Gets po ba natin? Okay. So, sabi rito, sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling. Okay? At kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. So, naiintindihan mo ba ito, kapatid? O kung ikaw ay bago sa iyo ang mga katagang ito na sinasabi ng verses na ating pong tinitignan, sana po ito ay isipin natin, no? Because we're thinkers, no? And God wants us to think deeper. At hindi lang po tayo na nabubuhay o kailangan mabuhay dun sa mga iniisip nating panglupa. Meron pong spiritual na nais ng Diyos at yan ang nais ng Diyos na buhayin sa atin. Okay? So, kung ganon, kung meron kang physical at spiritual, okay, binuhay na at binigay na sa iyo ng Diyos yung kanyang espiritu, ano kaya ang magiging problema? No? Kung sinasabi dito sa taga-Galatia, no, may problema, no? Kung noong una ang ipinanganak ayon sa espiritu ay inuusig ng pinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayon din naman ngayon. Ano po ibig sabihin yan? So may nag-aaway. Yan yung laman natin at ang espiritu natin, no? Na nagsasabi sa atin kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Meron tayong conscience also that bothers us, no? But as then he that was born after the flesh, yung nagpe-persecute po o yung nagtutuligsa doon sa mga ayon sa espiritu ay nais sundin ang Diyos. At ito yung nangyayari, no? Kung halimbawa man ikaw sa iyong personalidad, may nag-aaway dyan eh. Gusto mo sundin yung sinasabi ng Diyos, pero ayaw ng iyong laman, no? Kaya nga po, kadalasan, natatalo ang isang Kristiyano sa kanyang pagsunod sa Panginoon, sa Espiritu. Kung sinasabi ng Diyos itong salitang ito na mula sa Bible, meron pong mga bagay na
nagdi-distract sa kanya, at ito po yung mga makalaman na bagay. Okay, so ganon din sa mga tao sa mundong ito, no, na hindi naman na kaugnay sa spiritual na relasyon na meron ka sa Panginoon, no, kung ikaw ay born again na, no. Tutuligsain ka, kaya nga po yung ating topic ng last time, no, kung natunghayan nyo, no, na tayo ay nagsasuffer. And this is part of our life dito sa mundong ito. Dahil tayo po ay nandito pa sa flesh at may kaaway po. Dahil po yan, dun sa nangyaring fall of man, dun kay Adam and Eve. So, paano po pa tayo masasave? Yan, ayun, nakita po natin yung kanina, if you're spiritually dead, you need to come to life. You need to be alive, no? And God wants you to be alive. Kaya nga po dumating si Kristo dito sa mundo, no? Upang sa physical form, He will be able to save us sa pamamagitan ng gospel. And this is the gospel. No? Ito po yung gospel. No? Kasi marami po na nakakaalam ng gospel is Matthew, Mark, Luke, and John. Well, ang gospel po para sa Gentiles, nandito po sa sinasabi ni Pablo. And yung ministry ni Jesus, in fulfilling na sinabi niya na it is finished, it is for everyone already. No? That will go dun sa proseso na mangyayari sa pagpapalit ng panahon. At na nagpalit ang panahon from the old covenant na napag-aralan natin, or kung napakinggan nyo, na meron po tayong old and new covenant. Kung ikaw ay nasa old covenant, yung kamatayan po ni Kristo ang katapusan ng old covenant, because na-fulfill na po yung promise. Na-fulfill na ng Panginoon yung promise niya to be able to bring us to the new covenant that will transpire. So, sabi dito sa 1 Corinthians 15:1-4, no? Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So, yung magandang balita po ay kailangang ipangaral, kailangang ipahayag, at kailangang marinig ng mga tao. Okay? So, ito'y ginawa ni Pablo, at ngayon nababasa natin kung ano itong ipinapangaral ni Pablo sa pamamagitan ng pakikinig natin. At yan ang magandang balitang inyong tinanggap. So, ang pagtanggap pala kay Kristo ay yung marinig mo yung magandang balita. At ito ay iyong paniwalaan at panampalatayanan. So, ito'y kailangan tanggapin tulad ng isang regalo, kasi ito po ay regalo ng Diyos, no? Na kailangan tanggapin. No? Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So, ito palang sinasabi nating gospel na inihayag sa iyo. Ngayon ay iyong tinanggap. Ito you're standing for it, no? Ito ay pinaninindigan mo, no? Ito ay nagiging saligan ng iyong pananampalataya. So dito ka kumakapit sa salitang pinaniwalaan mo at tinanggap mo, at ngayon pinananampalatayanan mo. Sabi dito sa verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan nito. So, ano ba itong word na ito na naligtas? Pag sinabing naligtas, it is finished according to Jesus. Ano? Dahil kung naligtas kayo sa pamamagitan nito, anong sinasabi dito sa susunod? Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. So, napakahalaga pala na maiintindihan mo at malaman mo yung tunay na gospel. Kasi kung hindi, marami pong gospel na pinipreach eh. At maraming anyo ng gospel na makikita nyo na they are presenting the false Christ.
Bakit po? Kasi tainted yung kanilang gospel, ano? Hindi po ito na babatay doon sa sinasabi sa atin na pagbabago coming from the Old Testament to the New Testament, no? Para tayo po ay mapunta rito sa New Testament at hindi po natin kapanalig yung pananampalataya ng mga Hudyo, kundi ikaw ay pupunta ka sa ngayon sa Israel at makikipag-isa ka doon sa mga Hudyo. Okay? Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. So, dito po natin makikita na kailangan natin panghawakan at i-trust fully yung pinangako ng Diyos. No? At kung hindi, walang kwenta yung pananampalatayang sinasabi mong tinanggap mo. Narinig mo lang. No? At ito'y alam mo lang, narinig mo, ngunit wala itong kapangyarihan sa iyong buhay dahil hindi mo pinanghahawakan at hindi mo naintindihan kung ano yung talagang pakay ng Diyos para sa iyo. So ano ba ito? So ano ba itong sinasabi ng kaligtasan ito na ikaw ay naligtas sa pamamagitan nito? So ito po yun. Okay? Sapagkat, sabi rin sa verse 3, ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. So ano itong katuruan na tinanggap ko rin? Ito yung hiwaga, ano? So makikita natin si Kristo ay namatay. Ayaw po tanggapin ng marami na oppose dun sa gospel na sinasabi sa New Testament because may mga relihiyon na oppose sila dahil ayaw nilang maniwala kay Kristo na si Kristo ay naging tao. Ang Diyos ay naging tao. The invisible likeness of God is in Christ. At siya po mismo ang Diyos na nagkatawang tao. Okay? Si Kristo ay namatay. Okay? Dahil sa ating mga kasalanan. So ito yung number 1. Namatay siya bilang katuparan na sa sinasabi sa kasulatan. Okay? Pangalawa, siya po ay inilibing. At muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So, nasaan po yung salvation dito? Remember that we are dead spiritually. No? At nakita po natin na even sa ating sariling pagtingin, we do not really like God's words to change us. No? Kanya lang, ang sabi rito si Kristo ay namatay. So anong klaseng kamatayan ang sinasabi rito upang ikaw ay maging parte ng pagkalibing at muling pagkabuhay? So kung si Kristo ay namatay, maintindihan po natin na yung kamatayan yan ay yung pagkamatay dun sa physical. Okay? So, kung ikaw ay sabi natin na makikipag-isa kay Kristo, okay? Makikipag-isa ka sa Kanya sapagkat nalaman mo ang kapasidad o yung iyong kondisyon, yung iyong katayuan sa harap ng Diyos na makasalanan at ikaw ay patay. And in order for you to be able to have another life, ay kailangang mabuhay kang muli. Okay? Na habang hindi ka pa namamatay dito sa katawan mong panlupa, you will have the chance to hear God's words and decide and choose to decide kung tatanggapin mo o i-reject mo yung kanyang mensahe. At ang nais ni Kristo ay mamatay ka tulad ng pagkamatay niya upang ang lahat ng mga kasalanan mo ay mapunta sa Kanya at yung katuwiran naman niya, yung Kanyang kabanalan ay mapunta sa iyo. Okay? Dahil yung pagkamatay niya, yung Kanyang dugo ang siyang maghuhugas at magbibigay ng bagong kalagayan mo
sa paningin ng Diyos na hindi ka natitingnan ayon sa kasalanan sapagkat ikaw ay namatay na rito. So, kailangang ilibing ang mga kasalanan na yan. Ibig sabihin, pag hindi mo nilibing yan, binubuhay mo pa yung dating pagkatao mo. Okay? So, kailangan, pag ikaw ay namatay, mailibing din ang iyong mga kasalanan kasama niya. No? Doon sa iyong pakikipag-isa. At ngayon, ang gagawin ng Diyos ay muli kang bubuhayin. Paano ba binuhay si Adan noon? So, binuhay siya sa pamamagitan ng breath of life. So, ang spirito na nagbibigay buhay, ang binigay na agent para magbigay sa atin ng new form, no, of life. Na you will become whole again. No? Magiging buo ka ng muli na body, soul, and spirit. Although alam natin na yung body natin nasa kasalanan pa dahil nandito pa tayo sa lupa. Okay, so para saan ba ito? Sa Romans 3:25, kung titignan natin, si Jesus lang ang karapat-dapat. Dahil siya ang nagkatawang taong Diyos. No? Siya ang inalay ng Ama bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan. So, importante yung dugo, no? Ever since, ano? Kaya nga ang Old Testament, makikita natin sa umpisa pa lang, requires blood sacrifice. Kaya po sila may sacrifice. Pero nung dumating si Jesus, who's the ultimate sacrifice, he's the Lamb of God, para yung kanyang sacrifice na mabuhos ang kanyang dugo ay mapawi yung galit ng Diyos, ano? Sa kasalanan. At yung kamatayan po, dahil ikaw ay nahusgahan na, dito pa lang, kaya ka nakipag-isa kay Kristo, ikaw ngayon ay condemned na and you will die together with Him. Kaya nga, kung maiintindihan mo, ikaw ay tinanggap mo yung pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. No? Nakipag-isa ka sa kanya sa pamamagitan ng pagpapalit, no? Substitutionary death ni Christ. Ikaw ay nakipagpalit ng kabanalan niya at siya naman, kinamatay niya ang iyong kasalanan na tinanggap mo. At ikaw ay inilibing kasama niya sa kasalanan at ngayon ikaw ay nabuhay na muli. So, do we get this, friends at mga kapatid? Okay, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, no? Yung righteousness niya. At yun ang kailangan natin, kaya natin tinanggap si Jesus. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan nagawa ng mga tao. So, malinaw po ba ito? Okay, so ito pa po, no? Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ito po yung masayang bahagi. Tayo ngayon ay napawalang sala. Biro mo, binura lahat ng record mo. Ang dami mong record, no? Halimbawa, ikaw ay napaka-samang tao, no? Tulad ko, na noong araw ay kung ano-ano yung mga pinamuhay ko at nais kong ipamuhay, napawalang sala. At tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng poot ng Diyos? Dahil hiwalay ka ngayon sa Diyos, no? Kung hindi mo pa tinatanggap yung kagandahang loob ng Diyos, yung regalo ng Diyos, na buhay na walang hanggan, na ito'y si Kristo, at kung siya'y wala pa sa iyong buhay at ikaw hindi pa namamatay, nililibing at nabuhay na muli, teka muna, yung galit ng Diyos ay darating sa iyo. Hindi lang sa physical, ano? Kasi ang pinag-uusapan natin, spiritual. Yung spiritual po, yung paghihiwalay sa Diyos, magpakailanman. At ikaw itatapon sa impyerno. Okay? Ang hirap ko pong ibig kasi. Dahil yung impyerno po,
ito po yung paghihiwalay sa buhay. When you die, di ba, ano nangyayari sa namatay? Ikaw ay humihiwalay sa mga buhay, sa physical. Pero doon sa spiritual, yung spiritual death, iba po yun. No? When you die spiritually, ano po ang ibig sabihin nun? Hihiwalay ka sa source of life. Okay? Yung buhay na kasama ang Diyos. So, if we get this, yun po ang nais ng Diyos na mangyari sa atin, magkaroon tayo ng bagong buhay. Kayong dating patay, ito na po yung kalagayan mo ngayon, no? Dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, hindi ka napatay ngayon dahil ikaw ay binuhay na muli. Kayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan. So, we are not part of the kautusan ng Diyos, no? Doon sa Old Testament ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Okay, so may pag-aaral po niya na bakit ganoon? Bakit namin sinusunod yung 10 Commandments? Okay? So hindi ka pala part dahil hintil ka. Ikaw ay hindi parte ng mga nandun sa Old Testament Jews. Okay? So dun sa Colossians 2:13, and you being dead in your sins. So ibig sabihin, nung tinanggap mo si Kristo, patay ka na sa iyong mga kasalanan. And the uncircumcision of your flesh hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. So lahat ng kasalanan mo, binura na ng Diyos. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, at pinuno ng mga hari sa lupa, iniibig niya tayo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Wow! Ito po yung sa Revelation 1:5. And this is the last verse that we are talking about. So, mga kapatid, kung ikaw ay nabubuhay pa ayon dun sa laman, at ito po ang iyong binibigyang halaga sa buhay na ito, remember that God has given you a new life. No? Kung ikaw ay tunay na born again, o binigyan ng Diyos ng buhay na spiritual, yung soul mo, which is very important to God, that's why He saved you. He wants your soul, you, yourself, your soul is you. Ang nais niya ay mabagong iyong kaisipan tungo doon sa mga sinasabi niya sa kanyang salita. Dahil ito yung nagpapatunay na ikaw ay kanya, ang buhay mo ay binigay mo na sa kanya sapagkat nakipag-isa ka sa kamatayan niya at inilibing na lahat ng mga record of wrongs. And God wants you to have this new life as a baby spiritually, no? In order for you to grow and to mature in the faith na tinanggap mo. Remember, yung pananampalatayang tinanggap mo ay hindi mula sa iyo. At ngayon ay nasa iyo na dahil tinanggap mo ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos. At dahil tinanggap mo ito, ikaw ngayon ay parte ng bagong kinreate ng Diyos. And makikita mo yan later on sa 2 Corinthians 5:17. Kung nakipag-isa na ang isang tao kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Wala na sa kanya ang dati. At siya ay namumuhay na dito sa bago, if you look at it. So, mga kapatid, at doon sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo at nakarinig ngayon at narinig mo ngayon ang full gospel na sinasabi na nais ng Diyos na ikaw ay mamatay, ilibing at mabuhay na muli, na katulad niyan, na ikaw ay maging parte nito upang ikaw ay maipanganak na muli sa Espiritu. Ito ang iyong pinanghahawakan ngayon. At kung ikaw ay maniniwala dito, okay, God wants you to know, okay, and have faith. At hindi lang po ito dahil may sinasabi sa Romans 10:10 na yung tinatanggap ng Diyos na pananampalataya ay yung nagmumula sa puso. Okay? So, ang nagmumula sa puso po ay yung pusong nakaunawa at pinalambot ng Diyos upang bigyan niya ito ng bagong puso. Okay? Together, God will create
the new senses of your being, kasama ang puso mo, no? Ang puso at isipan mo ay iisa, no? Na umaayon dun sa mga narinig mo mula sa Panginoon. So, kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nagdidesisyon, don't wait for the time when it is over for you. Dahil pag kinamatay mo ang iyong kasalanan at hindi yan napatawad, ikaw ay hindi na ipanganak na muli, hindi mo tinanggap yung bagong spiritual na buhay ayon sa Diyos, because you know that you're spiritually dead, this is the time for you to act upon what God has said. This is the time, baka mamaya ito na ang pinakahuli, katulad ng ni Bartimeo, no? Na siya'y bulag, na hiniling niya sa Diyos, nung siya ay nung siya ay narinig niya na naroon sa lugar nila si Kristo, at hindi na muli palang babalik si Kristo, ay ang ginawa nitong taong ito, dahil hindi niya nga alam yun, talagang ginulo niya at kumbaga sa ano ba yung tinatawag na nagpapansin. Okay, so nung nagpapansin siya, alam ni Jesus na siya yung taong nais ng Diyos na pagalingin. So tinanong niya, nais mo ba? Anong nais mo sa akin? So sabi niya, gusto ko pong makakita. So nung sinabi niya kay Jesus yon, binigay ni Jesus yung kanyang hiniling. At remember, siya lang po yung pinagaling ni Jesus sa lugar na yon. At wala po siyang ibang pinagaling doon, kundi ito si Bartimeo. At hindi na po bumalik para mag-ministry doon si Jesus. At ganun po yung sinasabi natin, this might be your last chance, your last time to be able to hear the Word of God and accept Him sa iyong buhay. Baka mamaya kasi, pareho nung sinasabi ng aking kapatid na Joseph Palpindo, na minamahal ko bilang kapatid. Sabi niya Brother Tan, baka mamaya ito na yung huli ng taong ito, anong gagawin niya? So ito na nga po, narinig mo kapatid o magiging kapatid ko sa pananampalataya, kung narinig mo itong mensaheng to, this is high time for you to look at yourself, to look at your life, and give your life to God through Christ. And now, bilang kapatid, kung ikaw ay tumanggap ngayon o tinanggap mo yung regalo ng Diyos sa pamamagitan ng faith, and then alam mo na that God will do His mighty work in your life. So I'm encouraging you, tumuhay ka upang ikaw ay mag-grow spiritually sa kanyang salita. So dito po ako nagwawakas, nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig, at nawa ay naintindihan nyo kung ano ang mensahe ng Diyos sa gospel of faith, sa gospel of salvation. The threefold, okay, salvation. Threefold, ibig sabihin, body, soul, and spirit. Because yung body later on will come to the glorified form when it is raptured. Okay, the soul, which is the mind, will, and emotion, will be changed as God is the one who is leading your life, at ikaw ay nagpapasakop naman sa Diyos. At itong buhay na ito ay magkakaroon ng maganda at mapayapang pagsunod at mga resulta na mangyayari sa buhay mo. At number 3, hindi ka iwanan ng Diyos dahil yung Espiritu niya ay hindi aalis magpakailanman pag siya ay pumasok sa iyong buhay. At siya ay iyong tinanggap. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sapagkat yung gospel of truth, the gospel of salvation has been heard, Panginoon. And I'm praying for the completion of this event sa buhay ng taong magdidesisyon, ng taong pipiliin ka bilang tagapagligtas, at tatanggapin niya o tinanggap niya
ang kaloob mong buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but shall have everlasting life. So Lord, yung everlasting life na to, na meron ang mga taong naniwala sa iyo sa pamamagitan ng gospel of truth, the gospel that has been preached today, I pray, O Lord, that we will see each other in eternity, na masaya po kami, that we will continue to know and serve you dun sa pamamaraang makikita namin gagawin mo when we are together. So thank you for everything, Lord. Thank you for hearing us, Lord, and those who will believe you today. I pray that you will accept them, you know them by heart, and thank you, Lord, for giving us eternal life, for giving us this life now with you. In Jesus' name, amen.